may naiiba ba pag pumapasok kasi sa project na alam mo, okay, mas drama to, o ito naman, mas comedy? May nagbabago ba dun sa proseso mo? Or may mga techniques ka bang na na-develop? Curious lang ako. Or same lang? Ganda nun ah. Actually, ako, laking bagay na nag-comedy ako. Kasi, lalo na sa Bubblegang, kasi nasusubukan kong mag-portray ng iba't ibang klaseng tao sa isang show. Na malaking bagay for me kapag may binibigay sa aking role sa drama side, like sa pelikula, ganyan. Pero, ang mahirap dun is yung kung paano ko siya masusustain the whole time na sinsanay ako na parang kada cut, iba na naman. Ganyan. So, yung proseso siguro, mas depende pa rin to sa magiging character tsaka makakasama ko na aktor and director mismo. Since iba rin kasi talaga kapag ka isang buong show na isang karakter ka lang eh. Parang ang hirap bumitaw kagad na paglalagay mo mismo sa utak mo na ikaw to. Since buong, kumbaga, proyekto siya na yun lang yung gagawin mo. Ulit. Regardless kung drama man or comedy. Meron bang role na hindi mo pa nagagawa na parang dream role, kumbaga? So, pag ganyan tinatanong sa akin, actually marami. Hindi ko lang maisa-isa. Siguro before yung kapag may something na yung physical mismo na babaguhin sa akin. Hindi ko man ma-point out kung ano yun. Siguro yung talagang pati pananalita. Siguro doon ako na-challenge kapag malayong-malayo sa akin yung character. Ay, yung character. Oo. Pero iba rin pala pag masyadong malapit. Ngayon ko lang na-realize. Pag masyadong malapit sa akin yung character, iba rin yung hirap. Yung Game Boys kasi parang parang dinikit din sa akin yung role ko dun eh. Yung sa normal personality mo. ang hirap din pala. Iba rin. Bakit? Curious ako, ano yung nararamdaman mo dun? Kapag mas malapit? Oo, pag mas malapit yung character. Kailangan ko rin bigyan siguro ng something na maiba. Like nuance at least dun sa character na hindi si Coco yan eh. Parang may... Hindi mo buhay yung character. Oo. Para kumalas rin yung audience dun sa, ay, dito si Coco, yung character na to. Parang nung binasa ko ngayon, sabi ko parang ako to. Pero parang hirap naman. Siyempre kapag may mga interviews din na tinatanong kung anong kaibahan, sabi ko actually, siguro baka mas malandi lang siguro itong character na to. Sabi ko may mga ganun ako sinasabi. Iba rin pala yung hirap kapag mas malapit din sa yung role. Gets ko so, yan. dahil sa sinabi mo, yung character mo mas malandi, so malandi ka. Magsalita. Siguro. Makapag gusto ko yung may gano'n naman. Kasi kapag ako yung sinasabi, tingin sa akin, lagi malandi ako eh. So ako, hindi ko naman sa pinaninindigan, sa akin lang. Siguro malandi lang ako tignan, hindi naman ako malandi. May galaw lang. Yung mga bombastic side eye mo kasi. Akala nila nag-ano ka. Ayan. Parang pupuwing lang. Siguro, may gano'n lang talagang sa akin. Tingin lang talaga. Pero ako, share ko lang to So, yun nga, ako rin, from drama, I went comedy. Bubblegang din, yung first foray ko into comedy. Para sa akin, kunento ko na to sa'yo, Bonzi. Yung isang parang learning na sobrang pinangahawakan ko talaga from my Bubblegang experience is the fact na, aside from the fact na ang dami mong kailangan ng gampanan na characters in one day, yung makita mo lang yung creativity ng mga kasama ko. Kuya Betoy. Sa totoo lang, during that time, si Tonying, si Pao, si Dos, si Seth, everyone na, grabe sila maglaro. And syempre, coming from drama, hindi ka pwedeng maglaro masyado. Especially nung nagsa-start ako kasi parang, hindi, ito yung character mo, ito yung gagawin mo, ito yung script mo, very safe at takot pa eh. Diba? Ayaw mo muna mag-experiment. Pero dun sa Bubblegang, parang playground talaga. At para sa akin, yun talaga yung project na nagbigay sa akin ng confidence na pwede pala talaga maglaro. At from there, dun ko kinuha yung parang exercise na yun at dinadala ko na sa drama. At alam mo to, Bones, since nagsama na tayo sa mga teleserye, talagang linalaro ko yung adlibs, yung nuances, yung physicality. Kaya tuwang-tuwa na ako magdrama dahil sa comedy. So yun lang, gusto ko lang i-share kasi ang laking bagay nun. Kasi grabe sila eh, no? Ito yung script. Pagpasok mo dun sa set, magsisketch ka. Sabi ko, nag-script pa tayo. Curious lang ako, dun sa comedy, ma-adlib ka ba? Kasi never pa tayo nagko-comedy together eh. So hindi ko alam eh. Ma-adlib ka ba? Komportable ka bang nag-adlib? At parang pinapractice mo rin ba yun? Ma-adlib din ako. Siguro, yun yung sobrang
hirap din pala na nalaman ko nung nag-comedy ako yung timing. Okay. Minsan, pag may pumasok sa akin na gusto kong i-adlib, pero biglang may, syempre banter pa rin, or ano. Minsan, pag hindi ko agad na ipasok, siguro, hindi ko na ipipilit. Yeah. Okay. Kahit, so, pinapractice ko siya every time, kahit hindi sa nag-take, kahit sa normal conversation. Tinatry ko kung nag-work ba siya. Yeah. So, if ever man na magkaroon ako ng sketch na medyo lapit dun sa ginawa ko na, gagawin ko na yun, baka pwedeng pasok. Interesting yun May ganon. Siguro natutunan ko rin yan with Seth and Buboy. Depende, kasi humor pa rin ang ang pinagkaiba pa rin. Di ibig sabihin na nasa comedy itong ganito, pare-pareho na kayo. Magkakaiba pa rin naman talaga eh. Yun yung laking bagay din na magkakaiba rin tayo siguro ng humor kapag ka nandun. So may napipick up ako. At the same time, ako syempre, nagbibigay din ako. May ganung nangyayaring rapport din na natutuwa ako sa comedy. Okay. Dahil dyan, may follow-up ako dyan. Okay. So, dramatic actor nga. Serious about acting. Ang dami yung napulot dun sa comedy. Yun nga, in-explore mo yung ad-libbing, timings, yung pasok, kahit paano. Kailangan humor pa rin yung endpoint mo doon. Kukonect ko yan sa hosting. Kasi sa Running Man, ikaw ang may pinakamaikling script sa buong season. So, kwento ko lang, Bones, okay? So, buong season ng Running Man, tinatranslate yun, tinatranscribe yun. So, obviously, si Buboy, pinakamakapal yung book. Okay, sunod na siguro ako at si Boss G. Okay. Pero yung pinakamanipis na file, kay Kokoy. Kasi walang sinasabi pag nandun kami. Nagpapakute, nagpapakita ng dimple. Pero all of a sudden, nasa EB na siya. Okay? And then kaya ako tinanong yung ad-lib. Kasi kahit paano, yung hosting has that element also. Yeah. Pero the problem is, hindi ka makakatago sa isang character. Ikaw yung nandun front and center. Hindi, tsaka yung Running Man, may pagka-hosting din siya eh. May Kasi pagka, you're narrating your experience. So curious lang ako, anong feelings mo sa hosting ngayon? Yan ang, ito share ko lang din. Nung nag-start ako ma-expose sa industriya, yan yung never kong na-imagine na mapapasok din ako. Kasi yan yung alam kong weakness ko. Okay. Yung pagsasalita sa harap ng tao. Kasi may audience eh. I mean, iba kasi yung pag umaarte ka, sumasayaw ka. Pero pag hosting na mismo, parang mayroon kang sinusundang... May program, parang at least may ganun talaga na flow. So, ako, nung pinaparagyan namin yung Running Man, sabi ko, siguro yung kaba, yun yung hindi ko maalis sa isip ko. Na alam kong, since first time din natin nun sa Running Man, tapos ako mismo pagka ganun, ayokong mag-banter kagad ng something na hindi ako sure. Or minsan sure ako, pero huwag na lang. Kasi ang dami naman nagsasalita. Oo. Tapos itong napunta ako sa EB, kabado ako sobrang. Ay, okay, go. Kwento mo. Hindi ko to alam. Hindi ko alam yung mga kwentong to. Biglan sabi ko kay Migoy, si Migoy, under natin. Nung pumasok ako, as in yung first day mismo nitong bagong Itbulaga, ang nakalagay lang sa sabi ko, sayo lang ako, Goya, opening lang ako. O sige. After nung live na yon, naging core kagad kung pwede na daw akong ganto ganyan sa hosting. Agoy kasi ganto ganyan eh. Ang sa akin lang, syempre na. Hindi nga hindi ako kasi kinakabahan ako. Sabi ko ganyan. Kinakabahan ako magsalita. Bakit? Kaya mo naman yan. Ganyan. Ewan ko kasi nakikita ko may mic. Ewan ko, yun yung nalaman ko sa sarili ko kapag ka nagsasalita ng may mic. As in, mas kabado ka. Kesa sa may lapel. Oo. Kaya ko pag nawawala lang dahil dun sa yun, elementong yun. Tapos may prompter, iba yung feeling. Bigyan ng mic to, bigyan ng mic, dali. Feeling ko, as in, sabi ko rin talaga, kahit Paul, nitong nga nakaraan naman, sabi ko, siguro nagiging training, ko rin yung EB ngayon na para mas mag-loosen up lang lahat. Maging komportable. Maging komportable. Kasi nga, kung isipin ko, para lang din naman akong nag-vlog, para lang din ako. Dali nga, may binabasa ka na nga lang din. Pero ewan ko, once may mic na ako, tapos, nandyan na yung prompter. Tapos, ewan ko, kinakabahan. Minsan nagpa-freeze up ka. Oo, may ganun akong feeling. Pero, since, eto nga, siguro, napapractice din, nakaya naman. Lumuluwag na. Kahit papano, pero hindi ko pa masasabing 100% na... Okay, pero getting there. Yeah. Yeah, boy.